Hello! Ngayon po guys ay magluluto tayo ng shepherd pie. Ayan, naglagay lang ako dyan ng oil at painitin natin ito at ilagay ang ating giniling na karne. Halu-haluin natin ito hanggang sa mawala ang kanyang tubig na matuyo na siya. At saka yan, kumulo-kulo na siya at lumabas na yung kanyang tubig dyan. Hintayin natin na mawala ito. At kung makikita natin yung parang nag-oily na siya, yan ay hanguin na natin at ilipat sa plato. At pagkatapos natin yan ay na mailipat, ay takpan natin ang ating karne para ito ay hindi matuyo. At saka pagkatapos natin mahango ang ating karne, maglagay ulit tayo ng mantika. Painitin natin ito at ilagay ang ating ginayat na onion. At saka ito ay haluin natin hanggang mag-caramelize ng konti. At pagkatapos nyan guys ay maglagay tayo ng tomato paste, 2 kutsara or tablespoon or pwede din 1 tablespoon. Haluin lang natin ulit ito hanggang mag-well combine. At saka pagkatapos natin ito haluin, ibalik natin yung ating giniling na karne. At saka halo lang ng halo guys. Ayan. At saka pagkatapos nun guys ay maglagay na tayo ng garlic na dinurog. Ayan. 1 kutsara din or 1 tablespoon na dinurog or crushed garlic. At saka maglagay tayo dyan ng dry oregano, 1 teaspoon, at saka dry rosemary na 1 teaspoon din at 1 tablespoon na Worcester sauce. Ayan, at saka haluin natin ulit ito hanggang mag-combine at ilagay na natin ang ating mixed vegetables na green peas at saka carrots. At kung mayroon po kayong ready na mixed vegetable na nabibili sa tindahan, pwede din yun guys. Yung akin kasi fresh yun siya na ginayat ko. At saka maglagay din tayo ng paminta. Ayan, pagkatapos natin maglagay ng paminta, maglagay po tayo ng 2 kutsara na flour. Ayan, haluin natin ito. At saka pagkatapos natin itong haluin, ay maglagay po tayo ng ating beef cubes or beef broth cubes. Ayan, mayroon po kayo dyan na bars, pwede nyo itong tunawin. Ayan, 1 glass lang po siya or 1½ cup na broth cubes. At maglagay tayo ng konting asin. Ayan, at saka haluin natin ito at atin itong takpan para po yung ating vegetable ay maluto. Ayan guys, pag naluto na siya at parang yung kanyang tubig ay nawala na, ito ay pwede na natin ito ilipat sa ating tray or baking tray. Ayan. At saka guys, pagkatapos natin may prepare ang ating vegetable and meat, ay boil tayo ng potato. Hugasin natin ang ating potato at i-boil ito hanggang ito ay lumambot. Ayan. Yan, kapag lumambot na siya, ay tanggalan natin ito ng tubig at balatan natin ito at saka
ngayon ay i-crush natin ito. Smash. Ayan. I-smash natin ng maayos, ng maigi. Ayan. At saka pagkatapos natin i-smash, lagyan natin ng black pepper, paminta, garlic powder, dry oregano, 2 itlog, at saka haluin natin ito at i-crush kasama po ng ating potato. At saka pagkatapos natin i-crush ito at mag-well combine na lahat, ay ilagay natin ito sa ating flattened na vegetables and meat sa taas nito. At saka spread natin ito, guys. Ayan. Spread natin ito sa taas ng maayos. At saka pag na-spread na natin ito ng maayos sa taas nito, ay kumuha po tayo ng tinidor at i-crisp po natin ito sa taas. Yun, parang design na rin niya para maganda po siyang tingnan. Ayan. At pagkatapos po natin mag-crisp ng tinidor sa itaas ng ating potato, ay ilagay na natin ito sa ating oven. I-bake natin siya ng 180 degrees Celsius. Ayan, hanggang mag-golden brown ng ating potato. Ayan, guys, okay na